The Eternal Bloodline. Kabanata 29. Mukhang minsan lang tayo makapasok. Matapos bumantong hininga ay tumingin ulit si Blaine sa mga lagusan at umalis sa kuweba na may malungkot na ekspresyon. Tila, hindi siya nakatadhana na makakuha ng anuman sa kuwebang ito. Kasabay nito, si Hansen na pumasok sa gitnang lagusan ay lumitaw sa loob ng isang maliit na lugar at ang kanyang mag-aaral ay nakontrata nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan. Isang malaking 12-meter brown centipede na may 22nd pa ang nakikipaglaban sa mga duwende na nauna sa kanila. Parang lahat ng duwende ay pumasok sa iisang lagusan ngunit hindi maganda ang kalagayan nila dahil ang alupihan ay negative D rank. Mayroon ding tatlong makintab na daliri na kasing laki ng mga orbs na lumulutang sa gitna ng hangin sa ibabaw ng ulo ng alupihan. Tumingin si Hansen sa orbs at bumantong hininga. Totoo, kailangan nating ipaglaban ang bawat pagkakataon na nasa linya ang ating buhay. Nalaglag ang lupa sa harapan niya at nanginginig ang lagusan dahil sa impact ng laban. Habang nakatayo si Hansen sa harap ng lagusan, biglang bumuka ang alupihan at lumabas sa kanyang bibig ang dalawang maladilang galame. Iniluwan nito ang dalawang kulay itim na makamandag na bola patungo sa isa sa mga duwende. Nakita ng duwende ang papasok na pag-atake na may nakakakilabot na ekspresyon ngunit huli na dahil nakatayo siya sa harap ng alupihan. Ang isa sa mga itim na bola ay direktang dumapo sa kanyang tiyan at siya ay sabog ng ilang sentimetro ang layo mula sa alupihan. Isang malaking butas ang nabuo sa tiyan ng duwende at ang kanyang buong katawan ay nagdilim bago siya namatay sa lugar, nang makitang tumigas ang ekspresyon ng katawan ng duwende na si Hansen. Napatingin din ang natitirang tatlong duwende sa bangkay ng kanilang kasama. May lungkot sa kanilang mga mata ngunit nawala iyon sa sumunod na segundo dahil alam nilang mararanasan din nila ang parehong kapalaran kung wala silang ginawa sa napakalaking halimaw na nasa harapan nila. Nakita rin nila si Hansen na nakatayo sa harap ng lagusan ngunit wala silang inaasahan sa kanya dahil sa ibang lahi ito. Wish lang nila na hindi nakikialam si Hansen sa laban nila. Samantala, nakikita ang sitwasyon na lumalala sa bawat segundo, walang pagpipilian si Hansen kundi tulungan ang mga duwende. Kakarating lang niya sa negative E-rank kahapon, matapos makita ang alupihan na gusto niyang balikan pero sarado ang lagusan. Sa seryosong ekspresyon, gumawa si Hansen ng 10 matalim na tipak ng lupa at itinapon ang mga ito patungo sa alupihan. Hindi gaanong naapektuhan ng earth shreds ang matigas na shell ng alupihan ngunit sapat na ito para maagaw ang atensyon nito sa loob ng ilang segundo. Sinunggaban ng mga duwende ang ilang segundong iyon at humarang ng maraming pag-atake sa alupihan. Sa huli, isa pang duwende ang malubhang nasugatan ngunit nagawa nilang talunin ang alupihan. Matapos mamatay ang alupihan ay bumukas ang maliit na lagusan sa tapat nila. Naglabas ang bukol ng alupihan ng ilang puting particle na pumasok sa mga duwende at katawan ni Hansen. Napatingin ang mga duwende kay Hansen, ngayon ang problema ay ang tatlong orbs na lumulutang sa ibabaw ng centipede body. Bumantong hininga ang isa sa mga duwende na mukhang leader ng grupo at kinuha ang dalawa sa mga orbs, nawala na lang siya ng isa sa kanyang kasama kaya naman ayaw na niyang lumaban pa. Matapos kunin ang mga orbs ay naglakad siya patungo sa bangkay ng kanyang kaibigan at kinuha ang kanyang storage ring bago niya hiniling na sumunod sa kanyang likuran ang dalawa pang duwende. Sinulyapan ng dalawa pang duwende ang bangkay ng kanilang kaibigan na walang magawa. Wala silang magawa. Nagtipon ang lahat ng duwende at pumasok sa bukas na lagusan, naiwan si Hansen at ang isa sa makintab na globo. Tumingin si Hansen sa umaalis na mga duwende at naglakad patungo sa natitirang makintab na globo ngunit nang makita niyang ito ay isang skill core ay agad niya itong hinigop. Muli niyang pinagmasdan ang patay na katawan ng alupihan bago pumasok sa bukas na lagusan ng walang sinasabi. Sa kabilang banda, si Kyle nakakapasok lang sa lagusan na nakatulala ang ekspresyon sa wakas ay napabuntong hininga. Tiningnan niya ang librong hawak niya, isa itong librong mukhang sinaunang may kakaibang pattern. Nang tingnan ni Kyle ang cover ng libro at binasa ang introduction, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya gaanong naiintindihan ang wikang nakasulat sa pabalat ng libro ngunit may ilang salita na pamilyar sa kanya. Ang pamagat ng libro ay instant teleportation. Ito ay isang sinaunang kasanayan na napanatili sa isang hugis ng isang libro. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kasanayan ngunit mula sa pamagat, nakuha ni Kyle ang isang pangunahing ideya tungkol sa kasanayan. With an excited expression, dali-dali niyang binuksan ang libro pero nang buksan ni Kyle ang libro, naging white particles iyon at pumasok sa katawan niya. Ang impormasyon tungkol sa kasanayan, sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa kanyang ulo.
Medyo nagulat si Kyle dahil wala siyang narinig na paraan kung saan ang mga kasanayan ay maaaring mapanatili sa loob ng isang libro, ngunit gayunpaman, masaya siyang nakakuha ng isa pang kasanayan. Instant teleportation, rango. Teleport sa loob ng ilang metrong radius sa bilis ng kidlat. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas maraming distansya ang maaaring masakop ng user. Sa sapat na mana, ang user ay maaaring mag-teleport ng 1,000 milya sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makita ang paglalarawan ng kasanayan, nasa Cloud9 si Kyle. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya. Ang kasanayang ito ay isang kasanayang nagililigtas ng buhay. Hanggat mayroon siyang sapat na mana, maaari siyang mag-teleport anumang oras kahit saan. Kulang pa rin siya ng mga kasanayan sa uri ng liksi, ngunit ang kasanayang ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa anumang iba pang kasanayan sa uri ng liksi. Sa dami ng mana ni Kyle ngayon ay nakakapag-teleport lang siya ng isang beses para sa 2 hanggang 3 metrong distansya bago maubos ang kanyang mana, ngunit sapat na ito pansamantala. Matapos maglakad ng mahigit 5 minuto, sa wakas ay nakita na ni Kyle ang dulo ng madilim na lagusan. Nagmamadali siyang naglakad palabas ng lagusan, at nakita niya ang isang malaking kulay puti na hagdanan sa gitna ng isang maliit na bakanteng lugar. Walang mapanganib sa paligid ng hagdanan. Kahit na ang mga bato sa paligid ng hagdan ay hindi matalim dahil sa ilang kadahilanan. Wala rin nakita sina Hansen at Blaine. Sana lang, manatiling ligtas sila ni Kyle at hindi nakatagpo ng katulad niya. Pinagmasdan niya ang puting hagdan na may masalimuot na ekspresyon, alam niya kung ano iyon, ngunit hindi niya inaasahan na may makikita siya sa loob ng kakaibang kuweba na ito. Ang unang ilang palapag ng tore ay palaging magkatulad sa istruktura sa tuwing ipinapasok ng mga kaharian ang kanilang mga batang talento sa loob. Kaya naman maraming bagay sa loob ng mga palapag na iyon ang binanggit sa mga aklat na may kaugnayan sa tore. Ang maliit na hagdan na ito sa harap ni Kyle ay malamang na direktang mag-teleport sa kanya sa ikalawang palapag ng tower, ngunit sa hindi malamang dahilan ay imbes na matuwa si Kyle, mukhang atubili si Kyle. Hindi pa kasi niya dinamsam ang lahat ng Golden Cross mark na naghihintay sa kanya sa loob ng first floor. Paano niya maiiwan ang kanyang mga kayamanan? Kung may ibang nakarinig sa kanyang mga sinasabi ay malamang na binugbog niya siya. Kailan lang naging iyo ang mga kayamanan? Napabuntong hininga si Kyle at tumingin sa likuran niya, sinusubukang makita ang hindi nakikitang mga kayamanan. Kung hindi isinara ang mga lagusan ay tiyak na bumalik siya. Sa isang titig na puno ng ayaw, lumakad siya patungo sa puting hagdan at nagsimulang umakyat, paminsan-minsan ay tumitingin sa likuran. Pagkatapos niyang umakyat sa hagdan, natapakan niya ang isang maliit na pabilog na hanay. Nagliwanag ang array at nawala si Kyle. Nang makaalis si Kyle, makalipas ang mga 10 hanggang 15 minuto ay may sumulpot din na 3 duwende sa harap ng parehong puting hagdanan. Tumingin sila sa hagdan at nagsimulang umakyat nang hindi man lang naghintay ng isang segundo. Naglaho na rin sila at pagkatapos ay dumating na rin si Hansen sa harap ng hagdan. Siya lang ang natuwa nang makita ang hagdan. Malawak ang ngiti, umakyat din si Hansen sa hagdan at nawala sa unang palapag. Sa kabilang banda, nakita ni Alec ang isang puno na may 3 gintong bunga. Pagkatapos niyang kainin ang mga prutas na iyon ay diretso siyang pumasok sa A+ rank. Tuwang-tuwa siya dahil pagkatapos ng maraming araw ay sa wakas ay nakahanap na rin siya ng kayamanan sa loob ng tore. Gayunpaman, alam ng Diyos kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang nakahanap si Kyle ng halos 10 beses na mas maraming prutas kaysa sa kanya. Isang linggong naglibot si Alex sa loob ng kagubatan bago nakita ang 2 demi-humans at 3 tao na naglalaban-laban para talunin ang isang D-rank monster. Matapos makita na ang mga tao at demi-human ay nakatali sa D-rank monster, sumali rin si Alex sa laban. Kasama ang 5 individual na iyon, natalo niya ang D-rank monster, ngunit si Alec ang nagbigay ng pinakamalaking pinsala sa halimaw. Matapos mamatay ang halimaw, naglabasan ang mga puting butil mula sa katawan nito at natipon sa ibabaw ng katawan nito. Ang mga particle ay hindi nakapasok sa katawan ng sinuman, sa halip pagkatapos ng lahat ng mga particle ay natipon, sila ay bumuo ng isang maliit na puting hagdan na katulad ng ginamit ni Kyle sa teleport patungo sa ikalawang palapag. Lahat ng mga taong naruroon ay nagkatinginan sa isa't isa na may nasasabik na mga ekspresyon. Nang hindi naghintay, umakyat sila sa hagdanan at nawala. Pagkaraan ng ilang minuto, ang hagdan ay pumutok sa mga puting butil at nawala sa hangin. Samantala, pagkatapos makipag-away sa paligid para sa higit sa 2 linggo,
Nakahanap si Mia ng isang underground tunnel sa gitna ng malago na kagubatan. May pag-iingat siyang pumasok sa tunnel, dumiretso ng mahigit 20 talampakan sa ilalim ng lupa. Walang laman ng lagusan na may iisang malaking bato lamang na puno ng iba't ibang pattern na nasa gitna. Naglakad si Mia patungo sa bato at pagkatapos na makitang malapitan ang kakaibang pattern ay nakuha niya ang isang ideya ng kakaibang pattern sa bato. Isa itong array. Si Mia ay hindi bihasa sa arrays ngunit nagbasa siya ng ilang libro tungkol sa mga ito sa nakaraan. Kahit na ang array ay isa sa pinakamababang rank array, inabot siya ng 2 buong araw para lang masira ito. Sa sandaling masira ang hanay, ang batong puno ng pattern ay gumuho sa mga puting particle. Bumubuo ng isang malaking hagdanan at isang maliit na sinaunang libro sa harap ni Mia. Kinuha niya ang libro, ito ay tungkol sa array. Matapos ilagay ang libro sa loob ng kanyang storage ring, umakyat si Mia sa hagdanan at nawala. Kasabay nito, si Lara ay nakatagpo ng isang katulad na sitwasyon bilang alak. Nakipaglaban siya sa ilang iba pang mga tao upang talunin ang isang boss monster. Habang nakikipaglaban siya, nagkataon na sumulpot din si Nine. Nasa bingit na siya ng paglusot sa negative E-rank at pagkatapos makipaglaban kasama ang iba para talunin ang boss monster, nakapasok siya sa negative E-rank. Isang katulad na puting hagdan ang lumitaw sa harap nila nang talunin nila ang boss monster. Direktang teleport ang lahat sa ikalawang palapag. Sa kabilang banda, nakita ni Carcel ang isang punong kulay peach na may nakatagong malaking butas sa gitna. Ang mga sanga ng puno ay halos nagtatago sa butas, ngunit habang tumatakbo palayo sa isang grupo ng mga kakaibang matalas ng ngipin na halimaw na ardilya, nakita ni Carcel ang butas. Pagkapasok niya sa butas ng puno, humarap siya sa isang maliit na malinis na lawa. Sa gitna ng lawa, naroroon ang isang magandang puno. May 2 prutas na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nang makitang walang tao sa paligid ng lawa, agad na naglakad si Carcel patungo sa puno at pagkatapos niyang kainin ang mga prutas na nabasag niya sa E-rank. Gayun din, sa likod ng puno ng prutas ay nakita niya ang isang puting hagdanan. Nadouble ang kaligayahan ni Carcel nang makita niya ang hagdanan. Agad siyang umakyat sa hagdan at nawala, umalis sa unang palapag. Pagkaalis ni Carcel ay hindi sinasadyang pumasok sa butas ng puno ang isa sa sumusunod na ardilya. Ang ardilya ay tumingin sa lawa at pagkatapos ay sa walang laman na puno na may nakapikit na mga mata. Hindi rin nakaligtas sa maliliit niyang mata ang hagdan sa likod ng puno. Bahagyang tumili ito nang makita ang sarili niyang mag-isa ngunit naglakad ito patungo sa hagdanan at dahan-daang umakyat dito na may nalilitong ekspresyon. Nang lumitaw ang ardilya sa itaas ng hagdan, naramdaman nitong tumindig ang balahibo nito dahil sa biglaang epekto ng teleportasyon. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumili ang ardilya. Bamuka ang bibig nito ng malawak na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas ng ngiping labaha at kinagat ang sahig ng hagdanan bago naglaho, nag-iwan ng maliit na butas sa puting matibay na hagdanan. Ang mga katulad na insidente ay nangyayari sa buong unang palapag ng tower, ang ilang mga tao ay nakakita ng mga kayamanan at mga nakatagong hagdanan upang umakyat patungo sa ikalawang palapag. Ang ilan ay nagtipon-tipon at nakipag-away sa boss monsters para umakyat patungo sa ikalawang palapag. Habang ang ilang mga kapwa-palad ay hindi nakaakyat sa ikalawang palapag o namatay sa unang palapag. Pagkawala ni Kyle sa unang palapag, lumitaw siya sa isang kakaibang lugar. Tumayo siya ng tuwid at lumingalinga sa paligid, mabato ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ngunit wala siyang makita dahil napapalibutan siya ng mga ulap. May iritadong ekspresyon, nagmura si Kyle. Kung saan lang ang lugar na ito. Kahit saan siya tumingin, ang tanging nakikita sa kanyang paningin ay mga puting ulap. Tila na teleport siya sa isang napakataas na lugar. Habang nagmumura si Kyle ay nagising din si Bia at tumingin sa paligid niya. Pinatay ba ako ni Kyle habang natutulog ako? Hearing Bia words inside his head, muntik nang madapa si Kyle pero hindi niya pinansin dahil marami itong tinutulungan nitong mga nakaraang araw. Matapos matahimik si Bia, seryoso siyang tumingin sa paligid. Hindi ito langit, sila ay mga ulap. Pinigilan ni Kyle ang pagsasalita, minabuti niyang manahimik at humanap ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Habang sinusubukan niyang damhin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, sinubukan ni Bia na lumipad para makita niya ang paligid ngunit sa kanyang takot, ang mana sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng pakpak niya ang kanyang mga pakpak. Muntik na siyang mawalan ng balanse at matamba, pero agad siyang hinawakan ni Kyle. Anong ginagawa mo?
Mukhang hindi ako makakalipad sa lugar na ito. Sagot ni Kyle ng at pinatong si Bia sa ulo niya. Nagsimula siyang maglakad ngunit dahil hindi pantay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad ng mabagal. Makalipas ang 5 oras, blanko ang mga mata ni Kyle habang nakatingin sa mga ulap sa paligid na walang imak. Nanginginig ang mga kamay niyang hawak ang mapa ng tore. Sigurado si Kyle, siya lang ang taong may mapa na nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa iba. Sa sandaling iyon, isang tanong lang ang nasa isip niya. Bakit nga ba siya nagpakita sa isang mapanglo na lugar? Ang mga kayamanan ay naghihintay para sa kanya upang kunin ang mga ito at dito, siya ay nataman sa isang hindi kilalang lugar. Pagkatapos ng isa pang buntong hininga ay nagsimula na ulit maglakad si Kyle. It's not like, nakatayo lang sa paligid ay malulutas ang problema niya. Sa wakas, pagkatapos ng isa pang 3 oras na paglalakad, nakakita siya ng isang lugar kung saan may nakikita. Nagmamadaling umalis si Kyle sa ulap na may maluwag na ekspresyon at naglakad patungo sa lugar na iyon. Sa nanlilisik na mga mata, nakita niya ang kanyang paligid. Nasa tuktok siya ng isang bundok at tila isa ito sa pinakamataas na bundok. Nagdidilim na ang langit na may iba't ibang bituin na kumikislap sa itaas ng kanyang ulo. Matapos makita ng malinaw ang kapaligiran, nagmamadaling tumingin si Kyle sa mapa para sa huling kumpirmasyon at nakahinga ng maluwag. Katulad ng ikalawang seksyon ng mapa, may 7th pang bundok sa kanyang paligid ngunit napakalayo nito. Sa ilalim ng mga bundok, may ilang kapatagan at isang malaking kagubatan. Mahirap para sa kanya na matukoy ang kanyang eksaktong lokasyon, ngunit pagkatapos niyang tingnan ang malalaking kapatagan na nasa ibaba ng mga bundok at itugma ang lokasyon nito sa mapa, halos nahulaan niya ang kanyang lokasyon. Sa 8 bundok, nakatayo siya sa tuktok ng pangalawang pinakamataas na bundok. Pagkatapos tumingin sa bundok, siya ay nakatayo kahit facial expression ay naging seryoso. Mayroon lamang isang gintong krus na marka sa bundok na ito. Bumantong hininga siya at inilagay ang lumang scroll sa loob ng kanyang storage ring at nagsimulang bumaba sa bundok. Makalipas ang ilang oras, huminto siya sa harap ng malaking bato para magpahinga magdamag. Sa ilalim ng Starry Night, ginamit ni Kyle ang kanyang skill fireball at nagsindi ng maliit na apoy bago naglabas ng ilang halimaw na karne na inimbak niya sa loob ng kanyang storage ring kahapon. Matapos patayin ang mga halimaw, hindi niya inimbak ang kanilang mga bangkay ngunit sa halip ay nag-imbak ng ilang karne ng halimaw sa loob ng kanyang storage ring para magamit sa hinaharap. Marami nang nakaimbak na pagkain si Kyle sa loob ng storage ring na binigay sa kanila ng Academy bago sila pumasok sa tower, kaya naman minsan lang niya iniimbak ang karne ng halimaw. Mahigit 3 linggo na ang nakalipas, pumasok siya sa tore. Hindi pa rin niya nahanap ang elixir. Habang lumilipis ang panahon ay medyo nababalisa na si Kyle, ngunit sigurado siyang mahahanap niya ang elixir sa lalong madaling panahon. Tsaka, I wonder how Alec and the others are doing. Hindi siya nakatagpo ng kahit anong pamilyar na mukha sa unang palapag maliban kay Blaine, ang second-year senior. Kaya naman medyo nag-alala si Kyle sa kanila, pero alam niyang malakas silang lahat para pangalagaan ang sarili nila. Siguro, sa muli niyang pagkikita ay magiging mas malakas at mas makapangyarihan sila kaysa dati. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakakalipad na si Bia pagkatapos nilang iwan ang mga kakaibang ulap na iyon. Nagsimula siyang lumipad upang tingnan kung may halimaw sa kanilang paligid. Habang nagluluto si Kyle ng pagkain, may narinig siyang maliit na boses mula sa likod ng maliliit na batong nakakalat sa paligid niya. Sa seryosong ekspresyon, dali-daling hiniblot ni Kyle ang kanyang espada at tumayo. Diretso ang tingin sa lugar kung saan nanggaling ang boses. Maya-maya, nakarinig siya ng maliit na langit-ngit na nagmumula sa likod ng mga bato. Sa ilalim ng titig ni Kyle ay lumabas ang isang kamao na ardilya mula sa likod ng mga bato. Tila nasugatan ng ardilya dahil ang balahibo ng kanang kamay ay bahagyang pula na parang dugo. Tumingin ito kay Kyle na may malalaking bilog na mata na puno ng luha. Tumingin si Kyle sa ardilya at bumantong hininga. Maliit na hayop lang yan. Ibinalik niya ang kanyang espada at naupo nang walang pakialam sa ardilya na nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Para sa ilang kadahilanan, dahil sa araw-araw na nakikita ang mga mata ni Bia. Nagsimulang magustuhan ni Kyle ang mga bagay na may malalaking mata. Kaya naman kahit alam niyang maaring maging halimaw ang ardilya ay hindi niya ito agad pinatay. Sa huli, napakaliit ng ardilya. Papatayin na lang niya ito kapag sinubukan nitong umatake. Bumalik din si Bia matapos lumipad saglit.
Umupo siya sa isang bato na naruroon sa tabi ni Kyle at tiningnan ang Ardilla. Nakaramdam siya ng mahinang enerhiya na naglalabas mula sa katawan ng Ardilla ngunit napakababa nito kaya hindi na lang pinansin ni Bea ang presensya ng Ardilla. Nang matapos si Kyle sa pagluluto ay nagbigay na siya. Ilang karne kay Bea at inilagay din sa harap ng Ardilla bago kumain at matulog ng ilang oras. Sa gitna ng madilim na bituing gabi, natutulog si Kyle habang nakasandal sa malaking bato. Nakaupo din si Bea sa ibabaw ng bato habang pinagmamasdan ang paligid nila. Biglang tumili ang maliit na Ardilla na nakaupo sa tapat nila. Nakataas ang kilay na tiningnan ni Bea ang Ardilla habang dahan-dahan itong naglakad patungo kay Kyle. Handa niyang patayin ang Ardilla kapag may ginawa itong kakaiba ngunit laking gulat niya, naglakad lang ito papunta kay Kyle at pumulupot sa tabi niya. Kabanata 30. Hindi nagtagal, sa ilalim ng kanyang tingin ay nakatulog ang Ardilla. Bumantong hininga si Bea at umiwas ng tingin. Kinabukasan ng madaling araw, tahimik na natutulog si Kyle. Tila napapikit din si Bea matapos magpuyat buong gabi. Habang nakapikit ang dalawa, ang maliit na Ardilla na nakahiga sa tabi ni Kyle ay nagmulat ng mga mata. Tumingin ito kay Kyle na may laway na tumutulo mula sa maliit niyang bibig at dahan-daang gumapang papunta sa kamay niya. Ibinuko ng Ardilla ang kanyang bibig ng malawak, na nagpapakita ng mga hilera na matatalas ng ngipin. Kakagete na sana ng buong kamay si Kyle nang biglang nagising si Kyle. Nang makitang gising si Kyle ay binawi ng Ardilla ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling ipinikit ang kanyang mga mata. Samantala, kinusot-kusot ni Kyle ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang harapan, nakaupo si Bea sa ibabaw ng isang bato na nakapikit. Naramdaman niyang hindi siya natutulog. Ano iyon? Bigla akong nakaramdam ng panginginig for some reason. Tumayo si Kyle at tumingin sa paligid, maliban kay Bea at ang maliit na Ardilla na nakita niya kagabi ay wala nang iba. Kakaiba. Tiyak na naramdaman kong parang may mali. Imagination ko ba yon? Pagkatapos niyang umiling ay binuhat niya si Bea at pinatong sa ibabaw ng ulo niya. Mas mabuti kung umalis na tayo sa lugar na ito. Habang handa na siyang maglakad palayo, may narinig si Kyle mula sa likuran. Lumingon siya at tumingin sa Ardilla na nakatingin sa kanya na nanlalaki ang mga mata, bumuhos ang luha sa loob ng mga mata ng Ardilla nang makitang umalis si Kyle. Parang abandonadong bata na nakatingin sa ina. Nang makita ang Ardilla, hindi makapagsalita si Kyle. Bumantong hininga siya at naglakad patungo sa Ardilla at dinampot iyon. Bakit ang bigat mo? Gulat na bulalas ni Kyle na ipapatong niya ang Ardilla sa kanyang balikat ngunit hindi tulad ni Bea, ang laki ng kamao na Ardilla ay masyadong mabigat. Ibinaba niya ang Ardilla at hiniling na sumunod sa likuran dahil napakabigat nitong bitbitin. Tumango ang Ardilla na may maluwag na ekspresyon na tila naiintindihan ang mga salita ni Kyle. Medyo nagulat si Kyle nang makita nitong naiintindihan ang kanyang mga salita ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa mapa sa huling pagkakataon at nagsimulang maglakad patungo sa nag-iisang golden cross mark na naruroon sa bundok. Tahimik din na sinundan ng squirrel ang likod ni Kyle, paminsan-minsan ay pilit nitong ibuka ang bibig ngunit sa hindi malamang dahilan, naging alerto si Kyle. Kaya naman walang nagawa ang squirrel kundi magpakita ng iritadong ekspresyon habang tahimik na naghihintay ng pagkakataon kung kailan ito makakain ni Kyle. Makalipas ang ilang oras na paglalakad sa bundok, sa wakas ay nakarating si Kyle sa harap ng isang maliit na bukas na regalo sa pagitan ng ilang mga bato. Sa ilang oras na ito ay nakatagpo siya ng 7 E- rango, 3 E rango, 1 E+ rank na mga halimaw ngunit sa tulong ng mga pain tulad ni Bea at Squeak, ay madali niyang nakayanan ang mga halimaw na iyon. Squeak, ang pangalang ibinigay ni Kyle sa squirrel dahil isang salita lang ang nasabi nito at yun ay Squeak. Sa kabilang banda, natahimik na naman si Bea sa pagpapangalan ni Kyle. Nakaawang tumingin siya sa Squeak, naalala ang unang beses na lumabas siya mula sa itlog at sinubukan ni Kyle na bigyan siya ng mga kakaibang pangalan tulad ng Birdie, at Reddy. Nagmamadaling ipinilig ni Bea ang kanyang maliit na ulo na may pangit na ekspresyon na hindi man lang matapang na alalahanin ang mga pangalan na iyon. Tumingin si Squeak kay Bea, hindi maintindihan ang kahulugan sa likod ng kanyang emosyonal na titig. Pakyut lang itong sumirit papunta sa biktima nitong si Kyle. Habang si Bea at Squeak ay emosyonal na nakatingin sa isa't isa sa hindi malamang dahilan, pumasok si Kyle sa maliit na siwang. Madilim mula sa loob, puno ng iba't ibang kulay kayumangging bato ngunit buti na lang at hindi matulis ang mga bato. Saglit na naglakad si Kyle bago nagsimulang pumikit ang bungad kaya nahirapan siyang umaban.
Makalipas ang ilang minuto, kinailangan pang gumapang ni Kyle para lang mahanap ang dulo ng opening. Habang siya ay gumagapang, biglang tumalon ang tili sa kanyang likuran. Halos lumuwa si Kyle ng dugo dahil sa bigat ng squeak. Squeak! Huwag kang biglang tumalon sa likod ko. Ito ang unang beses na gumawa ng mali si Squeak kaya naman magalang na lang na sinabihan ni Kyle si Squeak na huwag na itong ulitin. Sa kabilang banda, nang makita ang masakit na ekspresyon ni Kyle ay nagsimulang tumawa si Bia. Napatingin si Squeak kay Bia at pareho silang hindi nakatutok dito ni Kyle. Sa isang nakakatakot na ngiti ay nagsimulang sumulong si Squeak patungo sa kaliwang tainga ni Kyle. Ramdam na ramdam ni Kyle ang paggapang sa kanyang likuran ngunit dahil abala siya sa pakikipag-away kay Bia sa loob ng kanyang isipan ay hindi na niya tinoon ang pansin sa mga galaw nito. Pagkarating ng Squeak sa tenga ni Kyle ay sarap nitong ibinuka ang bibig. Isang hilera ng matatalas na ngipin ang kakagitin ng buo sa tainga ni Kyle bago siya biglang nagsalita, na nagpatalon pabalik ng langit-ngit sa takot. Nakikita ko si Lai. Og! Squeak! Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong bigla-bigla. Na may seryosong ekspresyon sa pagkakataong ito ay sumigaw si Kyle patungo sa tili, kaya kinikilig ito. Napatingin si Kyle kay Squeak at napabuntong hininga bago nagmamadaling gumapang patungo sa liwanag na nakita niya kanina. FGE Web Novel. CM. Pagkalabas niya mula sa maliit na siwang, pumasok sa paningin ni Kyle ang isang malaking open field na puno ng maraming kulay na damo at damo. Isa pa, nang makitang marumi ang sarili na puno ng alikabok ay nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi niya gusto ang marumi. Lumabas din sa likod niya sina Bia at Squeak. Halos nagsimulang maglaway si Squeak na amoy ang masaganang mga fragment ng mga halamang gamot. Tatalo na sana ito sa loob ng Herb Valley nang hawakan ito ni Kyle mula sa leeg nito. Tumili. Napabuntong hininga si Kyle nang makita ang dalawang bilog na nagsusumamong mata na diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi mo ba nakikita ang mga berdeng halimaw na parang kuhol na gumugulong sa damuhan? Delikado. Inilagay niya si Squeak sa tabi niya bago tinanong si Bia na tingnan kung ilang halimaw ang naruroon sa loob ng open area. Tumango si Bia at pagkatapos lumipad sa buong lugar na puno ng damo, bumalik siya na may team-team na ekspresyon. 2022, I-negative, rango ang berdeng snail monster at 11, I-rango ang berdeng alupihan. Ang mga halimaw ng kuhol ay nakakalat sa damuhan habang ang mga luntiang alupihan ay nakabantay sa harap ng ilang kakaibang hitsurang mga kuweba sa dulo ng damuhan. Nang matapos si Bia sa paliwanag niya ay napaisip sandali si Kyle. Madali para sa kanya na talunin ang 5 E-rank monster sa isang pagkakataon, ngunit siya ay nasa mahirap na posisyon kung ang lahat ng mga halimaw na iyon ay sabay-sabay na umatake. Kaya naman hiniling niya kina Bia at Squeak na maging pain gaya ng dati at subukang akitin ang halimaw patungo sa kanya isa-isa. Syempre hindi agad pumayag sina Bia at Squeak. Sa huli, hinikayat sila ni Kyle ng ilang mga gantimpala. Matapos marinig si Kyle, dahan-dahang pumasok sina Bia at Squeak sa lambak at nagsimulang mangakit ng mga halimaw. Sa tulong nila, madaling inalagaan ni Kyle ang lahat ng malasnail na halimaw bago sumulong patungo sa berdeng alupihan. Pagkatapos ng 3 oras na patuloy na pakikipaglaban, sa wakas ay nagawang pangalagaan ni Kyle ang lahat ng mga halimaw na nakatago sa paligid ng lambak. Gayon din, noong siya ay nakikipaglaban sa mga huling mga alupihan na si Kyle ay nakalusot sa Class A rank. Kaya naman nagiging excited siya. Bago pumasok sa opening ay nakatagpo siya ng isang Class A rank monster, matapos mabingi ang halimaw na iyon ay nalusutin niya hanggang E rank. Hindi akalain ni Kyle na makakapag-advance siya ng 2 sub-rank sa isang araw. Stats. Pangalan, Kyle. Bloodline, Celestial, nakalock. Rango, Plus E. Lakas, Plus E. Mana, D. Lixie, E. Talento, double S rank, pinigilan. Swerte, A. Kasanayan. Fireball, F, Rango. Nang makita niya ang stats niya ay nasiyahan si Kyle. Ang kanyang mana stat ay ang pinakamataas dahil sa katotohanan na kumain siya ng iba't ibang uri ng prutas sa unang palapag. Matapos alagaan ang mga halimaw, tumingin si Kyle sa lambak na puno ng damo at nang hindi naghintay ng kahit isang segundo, sinimulan niyang pumitas ng lahat ng iba't ibang halamang gamot. Maraming iba't ibang halamang gamot ang tumutubo sa loob ng damuhan ngunit dahil hindi alam ni Kyle ang gamit nito, binunot na lang niya ang lahat at itinapon sa loob ng kanyang storage ring. Sigurado siyang kikita siya ng maliit na kapalaran pagkatapos niyang ibenta ang mga halamang iyon sa labas ng tower.
Nang matapos si Kyle sa pagkolekta ng mga halamang gamot, naglakad siya patungo sa dalawang kuweba sa dulo ng lambak kung saan naghihintay sa kanya sina Squeak at Bia. Pinatay na niya ang mga alupihan sa paligid ng mga kuweba, kaya lang walang ibang halimaw sa harap ng dalawang kuwebang iyon. Gaya ng ipinangako niya ay naglabas si Kyle ng isang prutas mula sa kanyang storage ring at ibinigay kay Squeak, ngunit sa kanyang pagtataka ay hindi kinain ni Squeak ang prutas. Nang makita ni Kyle si Squeak na naglalaway habang nakatingin sa bangkay ng halimaw sa paligid nila, alam niya ang gusto ni Squeak. Maaari mong kainin ang bangkay, hindi sila kapakipakinabang sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Kyle, tumingin si Squeak sa kanya ng kumikislap na mga mata. Hindi ito tumayo sa seremonya at sa ilalim ng nakakatuwang titig ni Kyle at Bia, nagmamadali itong tumalon patungo sa pinakamalapit na i-rank na bangkay ng alupihan. Sa kabilang banda, parehong nagtataka sina Kyle at Bia kung paano nito kakainin ang ganoong kalaking bangkay na napakaliit ng bibig. Nang makarating si Squeak sa harapan ng bangkay ay bumukas ang bibig nito kaya nagulat si Bia na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle na halos mawala ng malay. Sa ilalim ng kanilang gulat na titig, kinain ni Squeak ang buong ulo ng alupihan ng sabay-sabay. Crunch! Crunch! Habang tinitignan ni Kyle ang matatalas nitong ngipin ay lalo siyang natakot. Sa loob ng 1 minuto, nilamon ni Squeak ang buong bangkay ng 6 na meter centipede. Matapos kainin ni Squeak ang buong bangkay ay biglang sumigla ang katawan nito na naglalabas lamang ng mahinang enerhiya at si Squeak ay bumagsak sa negative D rank sa ilalim ng tingin ni Kyle na sa sobrang takot ay pinagpawisan. Shit! Nagmura si Kyle sa loob na may nakakakilabot na ekspresyon habang dahan-daang naglakad paatras patungo sa dalawang kuweba. Nauna pa sanang lumipad si Bia kay Kyle pero dahil ilang metro lang ang unahan ni Squeak sa kanila, hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit isang tunog. Nang makita niyang nilagok ni Squeak ang napakalaking ulo ng alupihan, alam niya ang paraan ng pagtingin ni Squeak sa kanya at halos kamukha ni Kyle ang hitsura nito sa bangkay. Yung mga kumikislap na matang nakatingin sa kanila na parang pagkain. Nang maisip ito ni Bia, hindi niya namamalayan. Kakainin lang siya ni Squeak sa isang kagat bago pa man siya gumawa ng isang bagay sa pagtatanggol sa sarili. Sa kabilang banda, pagkatapos kainin ang bangkay ng alupihan ay tumalon si Squeak patungo sa isa pang bangkay ng walang pakialam. Sa loob ng 10 minuto, kumain si Squeak ng 6 na i-rank centipedes at busog na busog. Lumingon ito sa kinatatayuan ni Kyle at Bia, ngunit nang makitang walang nakatayo si Squeak sa lugar kung saan iniwan nito ang pinakamasarap na biktima, nag-iinit ang mga mata nito. Squeakid! Isang nakakakilabot na nakakagigil na sigaw ang lumabas sa bibig nito bago ito galit na tumingin sa paligid para kina Kyle at Bia na duguan ang mga mata. Sa kabilang banda, pagkatapos pumasok sa isa sa mga kuweba sa likod niya, nagsimulang tumakbo si Kyle ng buong bilis. Ang kuweba ay dimly na iilawan sa liwanag na pumapasok mula sa ilang mga butas na naruroon sa mga dingding. Hindi rin makitid ang kuweba kaya naging madali ang pagtakbo ni Kyle. Makalipas ang 10 minuto, narinig nilang dalawa ni Bia ang Squeak na sumigaw, na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding takot kay Kyle. Sa loob-loob niya ay ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na mamumulot ng maliliit na hayop. Sino ang makakasiguro na hindi siya kakainin ng cute na maliit na hayop kapag natutulog siya? Pagkatapos ng 20 minutong pagtakbo, dumating si Kyle sa harap ng isa pang bukas na lugar, ngunit maliban sa ilang hindi pantay na mga bato, wala sa loob. Nang lumingon siya sa paligid ay nakita niya ang isang black stone tablet sa gitna ng lugar, isang maliit na piraso ng bead-shape na puting hikaw ang nakalutang sa ibabaw ng tablet. Nagmamadaling naglakad si Kyle patungo sa hikaw at kinuha iyon. Sa sandaling kinuha niya ang hikaw ay bumukas ang isa pang lagusan sa likod ng tablet. Napatingin siya sa lagusan bago tumingin sa hikaw. Naglalabas ng puting glow ang hikaw, ngunit nang dumampi ito sa balat ni Kyle ay nawala ang glow at naging normal na accessory ang hikaw. Napatingin din si Bia sa hikaw na may mga matang nanlilisik. Naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid ng hikaw nang lumulutang ito, ngunit nang hawakan ni Kyle ang hikaw ay nawala ang enerhiya. Sa tingin ko ito ay isang artifact. Tumango si Kyle sa sinabi ni Bia. Nahulaan din niya na ang hikaw ay isang artifact, ngunit ang tanging paraan upang masuri ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay ang pagsusuot nito. Bia, paano kung isuot mo ang hikaw na ito at tingnan kung para saan ito ginagamit? Namumungay ang mga mata na lumipad palayo si Bia sa loob ng 1 segundo, hindi niya inaasahan na ituturing siya ni Kyle na parang test subject.
Nang makita ang mapang akit niyang mga mata, hindi na nakaimik si Kyle. Napabuntong hininga siya, wala siyang choice kundi subukan ang hikaw sa sarili niya. Binuksan ni Kyle ang metal hook ng hikaw at dahan-daang dinala ang likod na kalahati ng hikaw papunta sa kaliwang tenga niya at nakapikit, tinusok niya ito sa loob ng earlobe niya. Sa matinding sakit, tumulo ang isang patak ng dugo mula sa kanyang earlobe bago isinara ni Kyle ang hook ng hikaw. Sa sandaling isinuot ni Kyle ang hikaw ay tuluyang nawala ang kanyang presensya. Kung dati ay naitago niya ang kanyang ranggo sa mga kaparehong ranggo o mas mababa ang ranggo kaysa sa kanya, ngayon ay wala nang makahuhula sa kanyang ranggo basta't nakasuot ng puting hikaw si Kyle. Gulat na napatingin si Bea kay Kyle, kani-kanina lang ay naramdaman niyang nakatayo ito sa harapan niya ngunit ngayon maliban sa kanilang pagsasama ay wala na siyang ibang maramdaman. Lumipad siya pabalik at napabuntong hininga sa ibabaw ng ulo niya. Ano ang inaasahan ko, sa iyong hindi ka pani-pani walang swerte, hindi ko akalain na makakahanap ka ng walang kwentang bagay. Narinig ni Kyle ang panghihinayang boses ni Bea at napangiti. Ang artifact ay talagang kapaki-pakinabang. Ngayon, malaya na siyang gumagala at walang makakadama ng presensya niya. Tuwang-tuwa ang ekspresyon, pumasok si Kyle sa tunnel na bumukas sa likod ng stone tablet. Makalipas ang 10 minutong paglalakad sa lagusan, sa wakas ay nakakita siya ng liwanag sa dulo at nagmamadaling lumabas. Nakita ko na lang ang malalaking puno na nakatayo sa harapan niya. Lumingalinga si Kyle sa paligid at tuluyang huminga ng malalim. Sa hindi malamang dahilan, tila nagpakita siya sa ibaba ng bundok. Anyway, buti na lang lumabas siya sa ibaba ng bundok dahil walang ibang golden cross mark sa tuktok ng bundok. Kaya naman, ang pagpapakita niya sa loob ng kagubatan ay medyo natuwa siya. Ngayon ay hindi na niya kailangang umakyat sa bundok. Matapos palitan ng malinis na damit ang maruruming damit ay muli niyang inilabas ang mapa, mayroon lamang 50 bagay na gininto ang crossmark sa paligid ng pangalawang seksyon. Sa mga markang iyon, ang nasa gitna ng buong ikalawang palapag ay ang pinakamalaking golden crossmark. Tiningnan ni Kyle ang pinakamalaking golden cross mark at agad na nagpa siya na pumunta at kunin ang yaman na naroroon, kahit na ano. May 3 pang golden cross marks papunta sa pinakamalaking golden cross mark kaya naman nagpa siya siyang huminto saglit sa mga lugar na iyon para kunin ang mga bagay na naroroon. Matapos isipin kung ano ang kailangan niyang gawin, ibinalik ni Kyle ang mapa at nagsimulang tumakbo patungo sa pinakamalaking golden cross mark. Napatingin siya sa mga puno sa paligid. Sa kabutihang palad, walang mga spike. Malalaki rin ang mga dahon sa puno. At dahil sa puting artifact na hikaw, hindi nakita ng mga halimaw ang kanyang presensya. Nagsimula na ring lumipad si Bea sa ibabaw niya. Pinagmasdan niya ang paligid nila. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Kyle ng ilang negative E-rank at plus E-rank na halimaw ngunit madali niyang napatay ang mga ito gamit ang kanyang bagong lakas. Isa pa, medyo nabigla siya dahil wala siyang negative encounter na halimaw na mas mababa sa negative E-rank. Ang lahat ng mga halimaw ay E-negative, rango o mas mataas at iyon ay matapos na hindi kasama ang boss monsters, ng ikalawang palapag. Habang tumatakbo, nakita rin ni Kyle ang isang bear type na boss monster, at nalaglag ang panga niya dahil negative C-rank ang halimaw. Kung hindi dahil sa artifact na nagtatago sa kanyang presensya, tiyak na siya ay naging isang piraso ng karne para sa boss monster. Tila ang mga nakaabot lamang sa negative E-rank o mas mataas ang makakaligtas sa ikalawang palapag at ito ay sa base na wala silang makaharap na boss na monster. Napaisip si Kyle, kung napakadelikado ng ikalawang palapag ano kaya ang mangyayari kapag narating niya ang mas matataas na palapag. Makalipas ang 1 oras na pagtakbo sa buong bilis, bigla siyang nakarinig ng maliit na kaguluhan sa likod ng ilang puno. Sa mabagal na hakbang, umakyat si Kyle sa pinakamalapit na puno at tiningnan ang nagkakagulo. Sa gitna ng mga puno 4 na demi-humans, 1 babae at 3 lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit ang nakatayo habang tumatawa. Ang babae ay may 2 tainga sa tuktok ng kanyang ulo at isang solong mahabang galit na buntot sa likod ng kanyang likod, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang half-fox. Ang 3 pang lalaki ay pawang may maliliit na buntot na may mga sungay sa kanilang mga ulo. Ang 4 sa kanila ay may hawak na iba't ibang armas, at ang kanilang mga sandata ay puno ng dugo. Nakaluhod sa harapan nila ang 2 sugatang duwende at isang tao na tila nasa bingit na ng kamatayan. Pagtingin sa sitwasyon sa harapan niya, nanlamig ang mga mata ni Kyle. Alam niyang hindi maganda ang relasyon ng lahat ng lahi pero hindi niya inaasahan na magkakapatayan sila.
Hindi niya alam kung sino ang tao at wala rin siyang relasyon sa mga duwende na iyon pero ayaw ni Kyle na may makitang namamatay sa harapan niya. Napatingin si Kyle sa apat na demi-humans. Dalawa sa demi-human na lalaki ay E rango habang ang babae ay E negative rango. Ang mukhang leader ng demi-humans group ay parang kakalusot lang sa class E rank. Tila pagkatapos ng pagkikita ay nagsama-sama sila at nagsimulang manghuli ng mga halimaw kaya naman nakaligtas sila sa ikalawang palapag. Kung gugustuhin ni Kyle, madali niyang maasikaso ang mga ito sa tulong ni Bia ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nakaisip siya ng ideya kung saan hindi na niya kailangang makialam ng diretsyo. Napatingin si Kyle kay Bia na nakaupo sa tabi niya sa sanga ng puno. Nang makita ang seryosong tingin nito, kinilig si Bia sa hindi malamang dahilan. Alam niyang walang magandang lalabas sa tuwing titingin sa kanya si Kyle na may nakakaalab na tingin. Pagkaraan ng isang minuto, itinapon si Bia patungo sa apat na demi-human na may tatlong mga gintong prutas na kasing laki ng kamao na nakasabit sa kanyang leeg. Gumawa si Kyle ng isang pabilog na kwintas sa tulong ng mga baging ng puno at ikinabit ang tatlong gintong prutas na nakuha niya mula sa unang palapag sa pabilog na baging. Napatingin si Bia kung saan nakaupo si Kyle at nagmura. Fuck! Itong maharlikang ako ay maghihiganti sa kahihiyang ito. Maghintay ka lang. Habang sinusumpa niya si Kyle sa loob ng kanyang ulo at kinakapa ang kanyang mga pakpak, ang apat na demi-human ay naalarma sa kanyang biglaang paglitaw. Seryoso silang tumingin kay Bia ngunit nang makitang isa lang itong ibon ay nakahinga sila ng maluwag. Samantalang may bit red fur, tumingin si Bia sa apat na demi-human na nakatayo hindi gaanong kalayuan sa kanya. Sa sobrang kahihiyan ay gusto na niyang ibaon ang sarili sa ilalim ng lupa. Napatingin din ang apat na demi-human kay Bia, puno ng kuryosidad ang kanilang mga mata ngunit nang makita nila ang mga prutas na nakasabit sa kanyang leeg ay hindi sila makapagsalita. Nang makita ang gininto ang liwanag sa paligid ng mga prutas, silang apat ay nagkatinginan ng may gulat. Ang mga prutas sa harap nila ay mahalaga. Lahat sila ay kumain ng ganitong klase ng prutas sa unang palapag, hindi ka panipaniwala ang epekto ng mga prutas na iyon ngunit sayang isa o dalawa lang ang kanilang nahanap. Gayunpaman, nag-iingat sila at hindi agad lumapit kay Bia. Ang isa sa mga demi-human na pinuno ng grupo ay nagmamadaling sinenyasan ang demi-human na nakatayo sa likuran niya. Hiniling niya sa kanya na tumingin sa paligid ng kanilang lokasyon at siguraduhing walang ibang tao sa paligid nila. Tumango naman ang nakatayo sa likod at agad na luminggalingo ngunit maya-maya ay bumalik ito at umiling-iling na nagpapahiwatig na walang ibang tao. Matapos malaman na walang tao sa kanilang paligid, agad na inutusan ng pinuno ng mga demi-human ang tatlo pang hulihin ang ibon sa kanilang harapan. Lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Bia na puno ng kasakiman ang mga mata. Sa kabilang banda, naging seryoso rin si Bia nang makita niyang naglalakad ang mga ito papunta sa kanya. Sa sandaling ang isa sa mga demi-human ay susugod sa kanya, dali-dali niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad patungo sa hilagang bahagi. Nagkatinginan ang lahat ng demi-humans bago sumunod sa likod ni Bia. Sa ilalim ng lilim ng malalaking berdeng puno, isang maliit na pulang ibon ang lumilipad ng buong lakas. Sa leeg niya ay may kakaibang baging at tatlong nakalawit na gintong prutas. Habang lumilipad ang ibon at nagmumura ng isang tao sa loob, apat na demi-human ang sumusunod sa kanyang likuran. Ibinabato nila ang lahat ng uri ng pag-atake at kasanayan sa kaawa-awang ibong iyon ngunit sa kabutihang palad, naiiwasan ng ibon ang lahat ng mga pag-atake. Siyempre, si Bia ang ibon. Sa ngayon ay napakapangit ng kanyang ekspresyon habang lumilipad siya patungo sa isa sa pinakamalapit na itim na marka ng krus na ang kanyang buhay ay nasa linya. Matapos lumipad at magmura sa loob ng 20 minuto, dumating siya sa harap ng isang malaking brown na oso na may taas na 16 na metro na ang buong katawan nito ay umaagos ng maputik na likido. Napatingin si Bia kay oso, natakot siya. Ito ay si Rango. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.